Isang mapagpalang araw po muli mga kapatid. Inaanyayahan ko po ulit kayo na panoorin ang video na ito dahil ito po ay may mensahe na hindi nyo pa narinig sa buong buhay nyo. At sigurado, ito po ay tumutukoy sa katauhan ni Pablo, kung ano siya at kung sino siya at kung anong papel ang kanyang ginampanan sa kapanahunan ng ating Misaya hanggang sa ito'y umakyat sa kalangitan at nasaksihan mismo ng kanyang 12 mga alagad. At nakapaloob po din dito kung paano lumaganap at nagsimula sa buong mundo ang buong Kristyanismo. Halina po at panoorin natin. Isang pagbati mula sa Oferian Heritage Conservatory. Para sa mga new subscribers, welcome to the Heritage. Ipinapayo namin sa mga baguhan na panoorin nyo muna ang guide to new subscribers or new viewers para alam nyo ang tamang sunod-sunod ng mga series. Huwag patalon-talon ng panonood ng mga video para hindi kayo maguluhan. Ibinigay namin ang link sa description sa ibaba lamang po nitong video. Huwag na nating pahabain ang introduction. Go direct na po tayo sa pinaka-blunder nitong si Paul. Matatagpuan yan sa Corinthians. Note, babasahin namin ito as is. Hindi namin i-correct ang pangalan ng Misaya para makarelate ang mga baguhan na hindi pa alam ang tunay na pangalan ng Misaya. 1 Corinthians chapter 4, verse 14 hanggang 15. I am writing this not to shame you, but to warn you as my dear children. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Sinusulat ko ito, hindi upang mapahiya kayo, ngunit upang bigyan kayo ng babala bilang mahal kong mga anak. Kahit mayroon kayong 10,000 tagapag-alaga kay Kristo, wala kayong mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus, ako ang naging ama sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi nyo ba alam na napakalaking panlilinlang at kalapastanganan itong isinulat ni Saul alias Paul? Ipinaliwanag ba ito sa inyo ng mga pastor nyo? Malamang hindi. Binulag kayo ng doktrina. Himayin natin. Makinig ka, Pauline. Point number 1. Sinabi ni Paul, wala kayong ama. Kahit may 10,000 pa kayong tagapag-alaga galing sa Misaya, niyurakan ni Paul ang ama at ang Misaya habang nililinlang niya ang mga believers. Point number 2. Sinabi ni Paul, ako ang inyong ama. Ipinakikilala ni Paul ang sarili bilang spiritual father. Inaagaw niya ang glory na para lamang sa ama at ipinoposisyon niya ang sarili sa pwesto ng Misaya. Gusto niyang tatawagin din siya ng Father, Papa, Vicar. Pamilyar ba ang tunog? Yan ang pinakamalaking kalapastanganan ni Paul. Bakit namin nasabi na kalapastanganan yan? Matthew chapter 23 verse 8. But you are not to be called Rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. And do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and He is in heaven. Nor are you to be called instructors, for you have one instructor, the Messiah.
Maliwanag ang Matthew chapter 23 verse 8. Walang pwedeng tawaging Father or Papa, Padre, dahil isa lang ang Father. Yan ang Aba Yahweh na nasa kataas-taasan. Walang sino mang tao na dapat tawaging Rabbi, Teacher, or Instructor dahil isa lang ang Rabbi, Teacher, at Instructor. Yan ang Misaya. Mangmang lang ang magsasabing hindi kalapastanganan ang ginawa ni Saul. Sabihin nyo ulit, bulaan kami. Para nyo na rin sinabing si Paul ang totoo at sinungaling ang Mesaya. Alam ng House of David ang ulterior motives ni Paul from the very beginning. Ngunit walang alam ang mga tagalabas. Bakit? Dahil kung ano ang isinara, walang makakapagbukas. Kung ano ang binuksan, walang pwedeng magsara. Sige nga, mga Paulinians, binuksan namin ang impormasyon tungkol kay Saul. Subukan nyo ngang isara kung kaya nyo. Ngayon, suriin natin si Paul ayon sa katangian ng son of perdition na isinulat niya mismo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 hanggang 4. Focus po tayo sa verse 4. He will oppose and will exalt himself over everything that is called Elohim or is worshipped, so that he sets himself up in the temple of Elohim, proclaiming himself to be Elohim. Number 1, sumasalungat sa lahat upang itaas ang sarili. Swak sa banga si Paul. Ano ang sabi ni Paul? Ako ang inyong ama. Ano ang sabi sa Matthew? Huwag kayong magpapatawag ng Father, Papa, Padre, dahil isa lang ang ama. Klaro? Number 2, gusto niyang maupo sa templo bilang Elohim. Swak ulit sa banga si Paul. Hinangad niya ang pwesto ng Misaya sa House of David. Tandaan, ang Misaya at ang ama ay isa. I and the Father are one. John chapter 10 verse 30. Number 3, ipinakikita ang kanyang sarili na siya ay Elohim. Swak ulit sa banga si Paul. Hinamak niya ang kapangyarihan ng Elohim. Sinabi niya, kahit may 10,000 kayong tagapag-alaga mula sa Misaya, wala kayong ama. Ako ang inyong ama. Ipinagkanulo si Paul ng sarili niyang dila. Hindi na dapat magtaka ang sinuman kung bakit maraming kasulatan itong si Paul na kumakalaban sa Misaya at sa mga kautusan. Sobrang obvious ang ulterior motives ni Paul. Gusto niyang pantayan ang Misaya at agawin ang House of David. Bago tayo magpatuloy, warning po ito. Ang pagre-retoke ng Biblia na ginagawa ng mga Europeans ngayon ay nakafocus sa Acts. Bantayan nyo ang Acts. Maraming babaguhin dyan. Balikan natin kung paanong nagtagpo ang landas ni Paul at ng mga believers. Acts chapter 15 verse 16. After this, I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I will rebuild and I will restore it. Sinasabi, muling itatayo ang bahay ni David. Bilang preparation sa revival na yan, kailangang mabuo at maging active muna ang 7 assemblies. Yan ang Great Commission ng mga apostoles sa pangunguna ni Peter. Ang prosesong ito ang hinahadlangan ng mga pariseyong ahas. Si Paul ay isang pariseyo. Busisiin nga natin kung karapat-dapat bang tawaging apostol itong si Paul. Revelation chapter 21 verse 14. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Maliwanag na 12 lang ang apostoles dahil 12 lang ang foundations ng New Jerusalem. Noong namatay si Judas, pumili ang congregation ng ipapalit sa kanya. Ganito ang salita ni Peter. Acts chapter 1 verse 16. Brothers and sisters, the scripture had to be fulfilled in which the Holy Spirit spoke long ago through David concerning Judas, who served as guide for those who arrested Yahushua.
He was one of our number and shared in our ministry. Mga kapatid, kailangang matupad ang kasulatan. Matagal nang nagsalita ang Holy Spirit sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na magsisilbing giya sa mga dumakip kay Yahawashi. Isa siya sa bilang ng kasapi sa ating ministry. Ituloy natin ang talata, Acts chapter 1:21. Therefore, it is necessary to choose one of the men who have been with us the whole time Yahawashi was living among us, beginning from John's baptism to the time when Yahawashi was taken up from us. Kailangang ang papalit ay naging kasamahan nila mula sa baptism ng Mesaya hanggang sa ito ay umalis. Disqualified po dyan si Paul. Hindi po nakasama ni Paul ang Mesaya at ang mga apostoles sa panahong yan. Ngayon, bakit si Peter ang nangunguna sa pagpili ng papalit kay Judas? Matthew chapter 16 verse 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Sinabi ng Mesaya kay Peter, ibibigay ko sa iyo ang susi sa kingdom of heaven. Anuman ang iyong bigkisin sa lupa ay bibigkisin sa kalangitan. Anuman ang iyong itiwalag sa lupa ay ititiwalag sa kalangitan. Isa lang ang ibig sabihin. Kung sino ang i-appoint ni Peter at ng mga apostoles, yun ang appointed din sa kalangitan. Kung sino ang ititiwalag nila, ay ititiwalag din sa kalangitan. Yan ang divine authority na mayroon si Peter at ang mga apostoles. To cut the story short, si Matthias ang pumalit kay Judas ayon sa Acts chapter 1 verse 26. Kumpleto na ulit ang 12 apostles. Muling nagpatuloy ang mga apostoles na buhayin ang 7 assemblies na kinakatawan ng 7 candlesticks. Sa Acts chapter 6, inilarawan na dumami na ang followers ng mga apostles, kung kaya may mga hindi na inaabot ng pagbabahagi ng pagkain o banal na salita. Ang ginawa ng mga followers, pumili sila ng 7 kalalakihan na may kakayahan at ipinadala nila sa mga apostoles para sa ordination o confirmation by laying of hands. Isa sa mga napili ay si Stephen. Ngunit si Stephen ay inakusahan ng mga pekeng Hudyo. Sila yung mga dayuhan sa Israel na nagkukunwaring mga Hudyo. Pinatay si Stephen by stoning. Dito lumutang ang pangalan at karir ni Saul alias Paul. Acts chapter 7 verse 57 hanggang 58. Nang araw na yun, pinangunahan ni Saul ang paghuli at pagpersecute sa mga believers. Among the Pharisees, bakit si Paul? Una, siya ay young man, bata pa, agresibo. Pangalawa, kilala siya personally ng maimpluwensyang si Gamaliel. Remember nyo po si Gamaliel? Siya ang pariseyong mentor ni Paul. Alam niya ang talino at abilidad ni Saul alias Paul. Sa Acts chapter 9, matatagpuan ang pagtawag kay Saul. Noong si Saul ay papuntang Damascus para magsagawa ng persecution sa mga believers, saka nangyari ang pinaniniwalaang conversion ni Saul. Acts chapter 9 verse 3. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Tagalog, noong malapit na siya sa Damascus, may liwanag mula sa langit na tumama sa kanya. Siya ay nabuwal sa lupa at nakarinig ng boses, Saul, Saul, bakit mo ako pinipersecute? At si Saul ay nabulag. Sinabihan siya ng Mesaya na tumuloy sa Damascus. Sa kabilang dako naman sa Damascus, inutusan ng Mesaya si Ananias na pagalingin si Saul. Tumanggi sana si Ananias na pagalingin si Saul. Ang sagot ni Ananias sa Mesaya Yahawashi, ang taong yan ang nagpapahirap sa iyong mga tao. Sumagot ang Mesaya kay Ananias. Acts chapter 9 verse 15. Go, this man is my chosen instrument
to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. Puntahan mo, ang taong yan ang napili kong instrumento para makilala ang aking pangalan sa mga hintil at sa kanilang mga hari at sa mga taong nasa Israel. Tanong, kapag sinabi bang gagamitin bilang instrumento, does it follow? Or ibig bang sabihin, kinagigiliwan na siya ng Ama o ng Mesaya, kaya gagamitin siya? Kung si Pablo ay gagamiting instrument, siya ba ay naging apostol na? Hindi. Iba ang meaning ng instrument sa salitang apostol. Para patunayan namin sa inyo na hindi kinagigiliwan si Saul, muli nating basahin ang salita ng Mesaya kay Ananias at mag-focus tayo sa huling talata. Makikita nyo kung kinagigiliwan niya si Saul. Acts chapter 9, verse 15 up to 16. But Yahushua said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings, and to the people of Israel." Focus, verse 16. I will show him how much he must suffer for my name. Tagalugin muna natin ang verse. Ngunit sinabi ni Yahushua kay Ananias, puntahan mo, ang taong ito ang napili kong instrumento para maihayag ang aking pangalan sa mga hintil at sa kanilang mga hari at sa mga taong nasa Israel. Focus, verse 16. Ipapakita ko sa kanya kung gaano siya dapat magdusa para sa aking pangalan. Ano ang purpose ng Mesaya? Bakit tinawag niya si Saul alias Paul para gamitin bilang instrument? Number 1, para maihayag ang pangalan ng Mesaya. Number 2, para ipakita kay Saul kung gaano siya dapat magdusa. Note, hindi po siya tinawag ng Mesaya na apostle to the Gentiles. Si Paulin lang ang nagsabi na siya ay tinawag para maging apostle to the Gentile. Malinaw po ang salita ng Mesaya. Siya ay instrument at hindi apostle. Period. Ngayon, sa anong paraan ginamit ng Mesaya si Paul bilang kagamitan o instrument? Masasagot yan kung papansinin mo ang style ng Ama kung gusto niyang magpakilala sa mga taong sumusuwag sa Kanya. Panahon ni Moses, pinagdusa niya ang Pharaoh bilang instrument upang ipakilala ang kanyang pangalan at kapangyarihan sa Egypt. Ganon din ang gagawin kay Saul. Si Saul ay sumusuwag din sa Mesaya. Balikan ulit ang verse 16. I will show him how much he must suffer for my name. Ipapakita ko sa kanya, kay Paul, kung gaano siya dapat magdusa para sa aking pangalan. Hindi siya kinagigiliwan ng Mesaya. Tinawag siya para pagdusahin dahil pinipersecute niya ang mga believers. Pansining mabuti ang mahalagang punto sa salita ng Mesaya. Sabi ng Mesaya, Saul, Saul, bakit mo ako pinipersecute? Ano ang napansin nyo? Kinukumpronta niya si Saul. Meron pa. Ipapakita ko sa kanya kung gaano siya dapat magdusa. Convicted, sentensyado pala itong si Saul. Yun ang dahilan kaya siya tinawag. Pagdudusahin siya. Lahat po ng pinagdaanan ni Paul, pagod, gutom, pagkakabugbog, bagyo sa dagat, pagkakabilanggo, at sa pinakahuli, pinugutan siya ng ulo. Lahat yan ay kaganapan ng salita ng Mesaya. I will show him how much he must suffer. Magdusa siya.
Lumalabas na hindi ikinatuwa ng Misaya ang pagkamatay ni Stephen at pag-persecute ni Saul sa mga naiwang believers. Kaya pwede ba, mga Paulinians, huwag niyong ipagpilitang apostol at santo yang leader ninyo. Dahil ang totoo, si Paul ay sentensyado ng Misaya na magdusa. Tandaan nyo, si Paul ay Pariseo. From the very beginning, galit ang Misaya sa mga Pariseo. Tinawag niya nga itong mga brood of vipers, serpents, ahas. Bahagi ng trabaho na ipinataw kay Paul bilang instrumentong magdurusa ay magsulat ng magsulat, mag-preach ng mag-preach. Siya ang ginamit para masubukan ang loyalty at obedience ng mga believers. Bigay lang tayo ng isang halimbawa. Sabi ng Misaya, hindi ako naparito para pawalang saysay ang mga kautusan. Kung ako nga'y mahal ninyo, sundin ninyo ang mga kautusan. Para namang nakikipagtagisan sa balagtasan itong si Saul, bumirada din. Wala nang kautusan, basta't kayo'y mananampalataya, saved by grace na kayo. Ang kautusan ay love, parang serpent lang kina Adam and Eve. Hindi kayo mamamatay, bagkus mabubuksan ang inyong kaisipan. Tanong, sino ang susuportahan nyo? Obviously, Paulinians will rally behind Paul. Doon sila sa wala ng kautusan, basta faith at grace. Ayos na para hayahay ang buhay. Sabay claim ng Holy Spirit. Wagas! Sabi ni Miriam Defensor Santiago, "Wah! Put it into record." I said, "Wah!" Mahirap gayahin. Pasensya na, hindi namin magaya si Miriam eh. Kung babalikan natin ang 1 Corinthians chapter 4, verse 15. Prinuklaman ni Paul ang sarili na siya ang ama, father, papa, at padre. Yan ay pagpapatunay na si Paul ang son of perdition. Tinangka niyang maupo sa pwesto ng Mesaya sa congregation ng House of David. Pero si Peter ang naging malaking balakid sa kanyang hangarin. Sa paglipas ng panahon, halos magkasunod na namatay si Peter at si Paul. Ngunit, hindi natapos doon ang hidwaan. Abangan nyo po ang pagpapatuloy ng son of perdition. Malalaman nyo kung ano ang legacy ni Paul, ang son of perdition na nag-aangkin na siya ang ama ng mga believers dito sa mundo. Legacy ni Paul versus legacy ng Misaya. Mula kay Peter, ang key of David ay nalipat sa Philadelphia Assembly. Muling iwinawagayway at ipinaglalaban ang banal na pangalan at ang mga kautusan. Labis tayong nagagalak dahil padami ng padami ang nabuksan na ang consciousness o kaisipan. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa Oferian Heritage Conservatory Channel. Para po sa inyong lahat, be blessed. Shalom. Mga kapatid, kung niyo pong napanood ang kabuuan ng video na ito at kung niyo pong nagustuhan ang mensahe at aral, paki-like, subscribe and share po. Marami pong salamat. Be blessed. Shalom.